Game preview ulit tayo ngayon mga pare ko sa mangyayaring laban naman ng Lakers kontra dito sa Boston Celtics na panglima ngayon sa Eastern Bracket at may 13-9 standing. Sa report na nilabas, possible na hindi makapaglaro dyan itong si Jaylen Brown. Si Tatum nasa injury list pa rin yan. Samantalang sa Lakers wala pa rin Luka Doncic at Marcus Smart sa laban na yan. Inaasahan na kaya magandang tapatan pa rin nga raw ang mangyayari dito. May Peyton Pritchard, Derrick White at Anthony Simmons na aasahan pa rin dyan ang Boston Celtics. Ang Lakers may advantage nga raw sa mangyayaring laban na to. Magiging pagkakataon to para sa team ball at collective effort kung wala ang top scorer at creator ng Celtics tulad ni Jaylen Brown o Tatum. May puwang para sa Lakers na samantalahin to lalo na kung mas magiging maganda ang rotation at may hassle sa interior at paint. Katulad sa preview natin sa Raptors, wala pa ring ibang aasahan ang team-wide effort nila at magsisimula pa rin kay LeBron at Austin Reeves ang opensa. At syempre malaking bagay pa rin na gumana nga raw sa game na yan pagdating sa offensive contribution ang bench nila. Sa depensa ng Lakers may matibay pa rin silang identity kahit na walang Marcus Smart o Vanderbilt sa lineup. Ayon sa article ng IFER ng Lakers, si Luka at LeBron mas focus nga raw sila sa depensa at naging dahilan to ng winning streak nila lalo na nagkaroon pa sila ng DeAndre Ayton sa front. Kaya may pressure sa Celtics ang depth at rotation kapag wala si Brown at Tatum. Malaki ang depensa sa pagkabawas ng elite scoring at leadership nila. Kung makokontrol ng Lakers ang tempo at pace, baka mahirapan ng Celtics punan ang scoring gap lalo na kung sa early game pa lang makuha agad dyan ng Lakers ang momentum. Walang dynamic playmaker, scoring engine. Si Luka yung nagbibigay ng scoring, assist, play creation. Kung wala siya, mawawala yung isang malaking source ng points nila at ball handling creativity. Kaya kailangan nga raw na si Austin Reeves o LeBron magkaroon ng malaking contribution pagdating sa offensive numbers. May supporting cast pero minsan kasi nga hindi consistent sa intensity, efficiency din. Kung hindi tumama ang open shot, rebounds o depensa, pwedeng bumagsak ang laro ng Lakers. Lalo na kung aalatin yung ibang role players nila. Kaya yan yung isa sa kailangan nga raw paghandaan ng mga to. Step up chance para naman to kay Austin Reeves o LeBron ulit dahil nga sa mga report na kapag wala si Luka o LeBron, si Reeves ang nagiging pangunahing scorer at playmaker ng Lakers. Kita naman natin yan sa nangyaring laban dito kontra Toronto Raptors. Hindi talaga tayo nagkamali. Kaya kung magpapakita pa rin nga raw si Reeves ng ganyang klase ng laro, numbers sa opensa at creativity sa game, mas magiging magandang araw ang laban nila kontra dito sa Boston at malaki ang tsansa nilang manalo sa game na to kahit sila pa ang visiting team. Malaking bagay ito sa offensive depth nila na sumabay sa scoring na pwedeng gawin ng mga elite shooter ng Boston lalo't hawak ng mga to ang home court advantage. Mas may kaunting pressure sa individual star performance, mas teamwork oriented ang laro. Yan ang mas kailangan nga raw ng Lakers ngayon. Pwede nilang baguhin ang tempo, gumamit ng mas maraming ball movement at mas magpalakas ng depensa sa second unit. Ito minsan yung nagiging surprise game ng Lakers sa mga kalaban nila lalo na sa weekend teams na nagiging mas unpredictable nga raw talaga ang laban. Ang pagkakaroon ng mas malakas na center naman sa loob gaya ni Ayton, yung pwedeng mag-open ng outside shots para sa ibang key players nila. Lalo na kapag sa kanya nakapokus ang depensa sa ilalim, pwedeng magbukas to ng perimeter para sa iba lalo na kung babagsak ang defense ng Boston. Pwede rin siya maging lob threat o target sa pick and roll post-ups. Makakatulong yan sa spacing at opens up sa scoring opportunities para sa mga guards at shooter nila. Lalo na kung gumana sa game na yan ang chemistry kay LeBron at Austin Reeves, pwede rin sa ibang role player nila. Para sa Lakers, malaking parte talaga sa winning games nila kamakailan ang team defense. Hindi lang isa o dalawang superstar kundi buong grupo ang gumagana. Ayon sa ilang analysis, ang kanilang rise ay dahil sa lockdown defense at commitment ng ibang defensive unit. Kaya focus nila dapat nga raw sa game na to na panatilihin ang malakas na depensa, pigilan ng shooting lalo na sa 3-point attempts ng Celtics, kontrolin ang tempo, gawing physical at demanding ang laro. Kung kaya nilang i-enforce ang depensa at ibuhos ang energy mula sa early hanggang end game, may magandang chance silang makontrol ang laro sa laban na to.